Mas umiinit ngayon ang sitwasyon sa pagitan ni Tyson Fury at Anthony Joshua. At sa puntong ito, hindi na lang simpleng usapin ng venue ang problema. Ang pinakabagong development ay may malaking kinalaman sa kontrata, pera, at kung saan talaga dapat ganapin ang kanilang pinakahihintay na heavyweight showdown. Ayon sa mga bagong pahayag ni Eddie Hearn, nananatiling komplikado ang usapan dahil ang orihinal na agreement ay may kondisyon tungkol sa venue. Ang panig ni Joshua ay gustong sundin ang nakasaad na laban ay dapat ganapin sa United Kingdom, habang may matinding pressure na ilipat ito sa Estados Unidos, partikular sa Madison Square Garden sa New York. At dito nagsimula ang malaking gulo para sa mga organizers. Napakalaki ng commercial value ng isang Fury Joshua fight sa New York. Mas malaki ang potential American audience, malaki ang media exposure, at may Netflix factor pa na maaaring magbigay sa event ng napakalaking global reach. Pero para sa kampo ni Joshua, hindi ganon kasimple ang paglipat. Ayon kay Hearn, kailangan munang baguhin at pag-usapan ng maayos ang terms ng kontrata bago tuluyang ilipat ang laban sa Amerika. May financial consideration din dahil maaaring maapektuhan ang take-home earnings ni Joshua kapag sa United States ginanap ang fight, at mas naging explosive pa ang sitwasyon dahil nagkaroon ng public exchange sa pagitan ni Fury at Hearn. Si Fury ay nagpahayag ng matinding frustration at ipinahiwatig na parang ang panig ni Joshua ang nagpapahirap sa pagkumpleto ng laban, pero hindi ito pinalampas ni Hearn. Iginiit niya na hindi sinusubukan ni Joshua na tumakas sa laban. Sa halip, ayon kay Hearn, gusto lamang nilang protektahan ang mga kondisyon na napagkasunduan sa kontrata. Kaya ngayon, dalawang malaking tanong ang nasa harap ng boxing world. Una, matutuloy ba talaga ang Fury versus Joshua? At pangalawa, saan ito gaganapin? Dahil kung sa UK ang susundin, malamang ay mananatiling pangunahing option ang isang malaking British venue. Pero kung New York ang mananalo sa negosasyon, Madison Square Garden ang nasa gitna ng usapan para sa proposed November 20 event. At hindi lang venue ang kailangang ayusin, may usapin din tungkol sa compensation, promotional obligations, at iba pang contractual conditions. Ito ang dahilan kung bakit kahit napakalaki na excitement ng mga fans, wala pa ring dahilan para sabihin na final na ang lahat. Sa katunayan, mas naging delikado ang sitwasyon dahil pareho na nagkaroon ng tune-up victory sina Fury at Joshua. Ibig sabihin, nasa kondisyon na silang pareho para sa kanilang malaking showdown. Ang problema ngayon ay wala sa ring, nasa negotiation table. At habang patuloy ang palitan ng salita ng magkabilang panig, tumataas din ang pressure dahil papalapit na ng papalapit ang target date. Samantala, hindi lang Fury Joshua ang malaking development sa boxing world. Si Teofimo Lopez ay may sarili ring malaking problema pagkatapos ng kanyang recent victory. Matapos niyang makuha ang WBA welterweight title laban kay Rolando Rolly Romero, sinabi ni Lopez na gusto niyang dumiretso sa sunod-sunod na unification fights at hindi muna humarap sa ordinaryong mandatory defense. Target niya makipag-unification laban sa iba pang mga champions, kabilang ang posibleng mga pangalan gaya ni Liam Paro at Devin Haney. Pero may malaking hadlang dito, may mandatory challenger na naghihintay at kailangan pa rin makuha ni Lopez ang approval ng governing bodies para maisakatuparan ang kanyang gustong schedule. Samantala, isa pang malaking fight ang mabilis ding nabubuo. Nasa advanced negotiation umano sina Jaron Boots Ennis at Josh Kelly para sa isang 3-belt junior middleweight unification fight na posibleng mangyari sa November o December. Kung matutuloy ito, isa na naman itong napakalaking laban na maaaring magbago sa landscape ng 154-pound division. At sa Australia naman, paparating na ang malaking showdown ni Nikita Chu at Ben Mahani. Mas naging interesting pa ito dahil may posibilidad na si Keith Thurman ay maging future opponent ni Chu kung maganda ang resulta ng kanyang upcoming fight. Pero syempre, sa lahat ng kwentong ito, Fury versus Joshua pa rin ang pinakamalaking usapan. Hindi pa cancel ang laban, pero hindi rin tama na sabihin na tapos na ang lahat ng problema. Ang malinaw, parehong kampo ay gustong mangyari ang fight, pero kailangang maayos muna ang venue, financial terms, at contractual issues bago tuloy ang maging opisyal ang lahat. At habang nag-uusap ang mga promoters at organizers, isang bagay ang siguradong hindi mawawala, ang pressure mula sa boxing fans dahil ilang taong hinihintay ng mundo ang Fury versus Joshua at ngayon ay tila napakalapit na sana nitong mangyari. Isang kontrata, isang venue, at isang disagreement sa pera ang maaari maging dahilan kung bakit lalo na ng mga haba ang paghihintay. Kaya mga boxing fans, sa tingin ninyo, UK ba dapat ang Fury versus Joshua o mas magandang dalhin na ito sa Madison Square Garden sa New York? I-comment ninyo ang inyong opinion. At kung gusto ninyo na mabilis at updated na boxing news tungkol sa Fury Joshua, Teofimo Lopez, Boots Ennis at iba pang malalaking laban sa buong mundo, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell dahil sa boxing, isang bagong kontrato, isang bagong pahayag lang, pwedeng biglang magbago ang buong laban.